May kwento ako. Single dad ako. At ang anak ko ay 6 years old na. Bes, simula nang maghiwalay kami ng nanay ng anak ko 3 years ago, hirap na akong makahanap ng seryosong relasyon. Meron akong nagiging jowa pero hindi rin naman nagwo-work out. Pinakamatagal na yung 9 months. Hanggang sa na-realize ko na lang na tumigil na nga lang ako sa paghahanap ng girlfriend. Isa kasi sa main reason ko, kasi hindi maganda na iba't ibang babae ang nakikita ng anak ko na kasama ko. Lalo na ay 6 years old na siya. Ano yun? Nabubula tayo sa years. Na-enjoy ko ang pagiging single ko. Walang attachments, walang sagabal. Paano yung sagabal ulit? Until a girl who was a batchmate from high school came. Nag-umpisa sa chat, nangangamusta sa kalagayan ko. So ayun, sinabi kong may anak ako at single dad. Naging komportable ako sa pagkikuwento sa kanya ng buhay ko. Naisip ko, okay lang din naman na makipag-chat sa kanya. Dahil di naman relasyon ang hanap ko, kundi kaibigan lang pala, kaibigan lang pala. Nagkita kami, bes. Dahil malapit lang ang office niya sa office ko. Kokol. Coffee lang. Akala ko nga, aalukin ako ng networking. Grabe naman, judgmental. Pero di naman. Siyempre, being a single for a long time, medyo kinabahan ako sa meet-up namin. Ay, kinabahan! Siguro yung mga kinakabahan na ganyan, yung mga meet-up, may ibang iniisip yan. Mas komportable siya kausapin sa personal. Sobrang matured ng mga usapan namin. Love and... Ang taas. Hanggang sa nadulas ang bibig ko, bes. Ang nasabi ko, ako nga, wala na, nata na. Ang tagal nang wala. Tapos nagbiro siya. At sabi niya, ay, kailangan ng maintenance niyan. Volunteer ako, sabi niya. Ano ba to? May pag-volunteer? Medical mission? Charot. At doon na nag-umpisa ang aming intimate love and fantasies. Malinaw naman sa amin na wala kaming attachment. As in... fubo lang talaga. May monthly kaming jurut-jurut session sa favorite place namin kung saan pwede kong ilabas, ibulalas ang pinakatago-tago ko para akong nagvo-volcanic eruption. Buwan-buwan. May pagbuga. Buwan-buwan. Nahuli niya ang kiliti ko. Sa saglit na panahon, nakukuha niyang iwaglit ang bigat ng nararamdaman ko. Naging bihira na ang pagchat-chat namin tungkol sa buhay-buhay. At meron lang kaming nabuong schedule. Para maisakatuparan ang tong-its o jurut-jurut session namin. Well, ako na mismo ang nagsasabi, it's not healthy. It's complicated. And it's a sin. Wala na siyang paramdam ngayon. Given na may boyfriend na siya at baka nagre-ready na sa pagpapakasal ngayon. Baka, hindi tayo sure. Bigla na lang nawala at saglit lang talaga.